It turned out, matagal nang inihahanap ni Mary ng liligawan ang kababatang si Andrew. They're actually not of the same age. 18 na si Andrew at nasa universidad na. Hindi rin sila dating close. Dala lang ng nagwalang puso noon ni Mary when she was only 14 years old. Kaya siya nakipaglapit kay Andrew. Na love at first sight si Mary sa pinsan ni Andrew. Iyon ang kaedad ni Mary. Dangan at hindi iyon nakatira sa Singapore. Nagbakasyon lang ang pinsan ni Andrew na permanent resident sa States. Lakas loob, nag-confide si Mary kay Andrew na crush niya ang pinsan nito. At pwede bang ilakad siya nito rito? Pinagbigyan ni Andrew si Mary. At bago matapos mag-holiday ang pinsan nito sa Singapore, may understanding na ito at si Mary. Boyfriend pa ni Mary hanggang ng mga oras na iyon ang pinsan ni Andrew. Masaya ang bunso ng mga tiyan kahit malayo sa nobyo. Regular naman kasi kung magtawagan sila. Nagkita rin sina Mary at ang boyfriend niya sa isang taon niyang inilagi sa US bilang exchange student. For that happy turn of event, itinuring ni Mary na may utang siya kay Andrew. Utang na ibig isoli ni Mary by looking for a special girl na mairereto sa binata. Walang ideya si Mary kung ano ang ibubunga ng gabing magkakilala sina Larissa Lucero at Andrew Lee. Hindi pure Chinese ang dugo ni Andrew. British ang great-grandmother niya sa kanyang father's side. From his minuscule European blood. Nakuha niya ang kanyang taas na 6 feet, ang mamula-mulang balat, ang light brown eyes, at ang mild na chinky eyes. Hindi rin mahiyain sa babae si Andrew, kaya naisipan ni Mary na ihanap ng kamatch na girl ang kababata. Patunay ang marami-rami na ring ipinakilala ni Mary sa kanya. He actually dated them. Laging may mga kasamang barkada syempre. Pero pagkaraan lang ng ilang paglabas, didistansya na si Andrew. He had not found in them what he was looking for in a girl. Hanggang makatagpo niya si Larissa. Halos ayaw ng bitiwan ni Andrew ang palad ni Larissa nang kamayan siya nito. At habang kabang-kaba si Larissa, nalilitong hindi niya mawari, sina Mary at Jeannie ay simple lang. Na-realize ng magkapatid ang kahulugan ng reaksyon ng pinagkilala nila. Dumanas din kasi sila ng ganoon kaya hindi makapagkakaila ang house guest at kanilang kababata. Lumabas sila ng gabing iyon. They didn't take Andrew's car. Nagpasya silang lakarin ang Orchard Road. Gaygayin iyon at mamili ng kakainan. Tanda ni Larissa, maalinsangan ang gabing iyon. Pero bahagyanan niya iyong naramdaman. She was so conscious of Andrew's presence. Halos ayaw siya nitong mapalayo kahit kalahating dipa lang. Sina Mary at Jeannie, na piniling magpatihuli sa paglakad, ay panayang excited na ngis-ngisan sa likod nila. Happy si Mary dahil mukhang tinamaan sa wakas si Andrew.
At si Jeannie ay masaya rin dahil sabi nga nito sa kapatid, they're a perfect match. He's intelligent, she's brainy. He's good looking, she's pretty, although she's so simple. She wouldn't even use face powder or lip shiner. Sabi ni Mary, in time, I'm sure, Larissa will bloom most beautifully. She's got flawless skin. And even if she's a bit skinny like us, when she starts gaining some weight, I bet her resulting carbs will make her voluptuous. Voluptuous or not, nakangiting sabi ni Jeannie habang nakamasid sa sinusundang pareha. I think our Andrew is so smitten with our house guest. And so is Larissa, ani Mary. Kinawit niya ang braso ng ate niya at idinugtong niya, I do love happy endings. Kinurot ni Jeannie si Mary. Sinabihang nasa gitna sila ng Orchard Road kaya pwede ba? Itigil mo na nito ang kilig sa panonood kina Andrew at Larissa. Como kapwa kilig sina Mary at Jeannie sa pamumuo ng romansa sa pagitan nina Larissa at Andrew. Kinonsinti nila ang huli sa madalas na pagdalaw sa kanilang house guest. Pero limitado ang oras. Kahit excited si Larissa sa pagiging naroon ni Andrew, hindi siya nag-skip sa pagre-review ng leksyon at pag-aaral para sa tatalakayan sa klase kinabukasan. Most of the time, habang nasa aklatan ng bahay si Larissa at gumagawa ng aralin, si Andrew ay naroon din. Kunwa, magbabasa rin. Pero huling-huli ng pasilip-silip na sina Mary at Jeannie, na panay lang ang titig ni Andrew kay Larissa. Kapag weekend at walang klase, ipinasyal si Larissa ni Andrew sa mga popular tourist destinations sa bansa. Sa Jurong Park, sa Botanic Garden, sa Sentosa Island, sa Tiger Balm Park, sa House of Jade. Minsan lang sumama ang magkapatid sa pareha. Ibig nilang bigyan ng tsansa na magkasarilanan at magkausap ng husto na Larissa. Ngunit lingid sa huli, pinapangako ng magkapatid si Andrew na wag gagawan ng kahit anong masama ang kanilang house guest. Sumama ang loob noon ni Andrew kina Mary. Do you think I'm just stringing her along? Tanong ni Andrew sa mga ito. I'm serious with Larissa. I wouldn't dream of ever hurting her. Sabi ni Jeannie, we both know you're a gentleman, Andrew. But please don't feel bad if we remind you about respecting Larissa. We're responsible for her while she's here in the country, you know. If you hurt her, or if you make any rude move towards her, Mary and I shall feel equally offended too. You can rest easy. Paniniyak ni Andrew sa magkapatid. I want to win Larissa's heart the proper way. She is safe with me, I promise. Tinupad ni Andrew ang mga pangakong iyon. Iningatan niyang tila babasagin si Larissa.
Ni minsan, hindi siya nag-take advantage dito sa maraming pagkakataon na magkasama sila. He was the perfect gentleman na lalo lang nagpalapit sa damdamin sa kanya ng dalagita. Ganoon na sila ka-close na dalawa nang dumako ang usapan nila sa suot na singsing ni Larissa. Nasa Jurong Bird Park sila sa paanan ng Jurong Hill. Nakaupo at namamahinga sa malayo na rin nilang nalakad sa paggala. Did somebody special give you that ring? Umamin si Larissa na very special nga sa kanya ang nagregalo ng heart-shaped garnet ring. Antimano'y bumadha ang selos sa mukha ni Andrew. Nito, I thought you didn't have a boyfriend. Ngumiti si Larissa. Niya, Patrick's not a boyfriend. He's 15 years older than I. He's in the States now, a doctor, and very much married to the love of his life. Nakahinga si Andrew nang marinig na married na ang nagbigay kay Larissa ng singsing. But Patrick's my first crush, you know? Dugtong ni Larissa. Natilihan na naman si Andrew. Tinawanan ni Larissa ang reaksyong iyon ni Andrew. Aniya rito, I was only 9 years old then. What about you? Did you not have crushes when you were that age? Umuo naman si Andrew. Artista, Aniya, ang naging first crush niya. But I still want to hear about Patrick. Giit ni Andrew. Ikinwento ni Larissa ang lahat para maunawaan ni Andrew na mahirap maalis ang pagiging espesyal ni Patrick sa kanyang buhay. Wala siyang inilihim sa binatang Singaporean. Ang pagiging driver at labandera ng mga magulang noong araw sa pamilya Monterosa. Ang ganoon pa rin kahirapan nila hanggang ngayon. Aniya pa, the Monterosa couple migrated to the States over 2 years ago. They didn't want to, but their 3 children and their wives and kids were all settled there. Mr. Monterosa bought my father a brand new tricycle to earn a living. Itinanong ni Andrew kung paano kikita sa tricycle. Wala niyon sa Singapore. Inesplika naman ni Larissa. On the other hand, aniya pa, Dr. Monterosa gave my mother enough capital for a small variety store. What a generous couple, sabi ni Andrew. Oh yes, they are, sang-ayon ni Larissa. They gave most of their stuff away. But I think I got the best lot of them all. Minus the medical and engineering books, they gave me the contents of their small library at home. They told me that it was Patrick who suggested to them that I should get the books. Ngumiti si Larissa sa puntong iyon. Naguni-guni ang karinggit niyang kwarto at ang maliit nilang bahay na punong-puno ng mga aklat. Mga aklat na nag-contribute ng malaki sa kanyang pagkauhaw na matuto at matuto pa. Sabi ni Andrew, Now, I see why Patrick's so special to you. I don't think I should get jealous.
pinandilatan ni Larissa si Andrew sa sinabi nito. "You're jealous of him?" Tanong niya. Sagot naman ni Andrew, "It's only because you're wearing his ring, his heart. I thought that was an engagement ring." Bahagyang itinaas ni Larissa ang kanyang kamay. Minasdan ang singsing na suot. Aniya, "This is not Patrick's heart. This is my ring. This is my heart." Hinawakan ni Andrew ang palad ni Larissa. And before she knew it, dinala na ng binata sa kanyang mga labi iyon. Hinagkan nito ang tampok na hugis pusong bato sa suot na singsing ni Larissa. Pagkahalik doon, tuwid na tumitig si Andrew kay Larissa. Anito sa kanya, "I would very much like to own your heart, Larissa." Napatdaang dalagita. Nagtatapat ba ng lagay na iyon si Andrew? "It's not the proper time, I know," ani Andrew. "You're only 16. Also, I'm still a student, totally dependent on my parents. The ideal time for me to tell you of my love is when you're older and when I can stand on my own. But time is running short, Larissa. In less than 2 weeks, you will be leaving. So I have to ask you now if you could wait for me until I've finished my course and can offer you something substantial." Matagal na hindi nakapagsalita si Larissa. Halata niyang may gusto rin sa kanya si Andrew. Pero hindi niya inasahang pagpapahayagan siya nito. At sa ganoon kaseryosong tono. Maya-maya'y sinalubong niya ang tingin ng binata. Anya rito, "I don't know what to say, Andrew." "I understand, Larissa," anang binata. Nagbantulot si Larissa. Pero sinabi na rin niya ang nasa isip. "I like you too. But who is to say if this is love?" Sabi ni Andrew. "I can wait, Larissa, until the day you're sure of your feelings for me." Pagkasabi niyon, dinampian ni Andrew ng mahinhing halik sa pisngi si Larissa. Nabigla ang dalagita, pero hindi siya nagalit. "And even if you decide later on," dagdag ni Andrew, "that you just liked me and not love me, I want you to know that I will still love you." May 15 minutes pa silang nanatili sa pagkakaupo roon. Magkahawak kamay, walang imikan. Kontento na silang damhin ang presence ng isa't isa sa gitna ng 2 ektaryang parke na tahanan ng sari-saring parrots, hornbills, pheasants, birds of paradise, at iba pa. Habang buhay ng lalagak sa alaala ni Larissa ang mga sandaling iyon sa piling ni Andrew. Kung gaano katamis ang huling eksena nina Larissa at Andrew sa Jurong Bird Park sa Singapore, ay makiging totally opposite yun nang kumprontahin ng mami ni Andrew si Larissa sa susunod na kabanata.
abangan